Ngayon ho, mga kababayan, nasa na ba tayo? Ito, congressman. Control projects. May isang congressman daw po na nadadawit, ha? O, pakinggan ho natin, mga boss. We have a feedback na may nagrereklamo sa House that one of those issued ng ILBO is a congressman. Isang congressman ang kasama umano sa 43 individual na inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Isang congressman ang kasama sa inisyuhan ng Immigration Lookout. No? Kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, nasa request ng Senate Blue Ribbon Committee ang pangalan ng naturang mambabatas. Tingin ko kilala ko na ho ito, mga bossing. Kayo, alam ko kilala nyo din ho, no? Sige nga, kung pare-parehas tayo ng hula diyan sa comment section, type nyo nga dyan kung sino sa tingin ninyo yung congressman na sinasabi na nasa immigration lookout. Ako, ang tingin ko lang ho, hindi ko naman pinagbibintangan na talagang may sala o talagang si Saldico. Pero tingin ko, si Saldico. Ano po, although nasa Amerika, ang sinabi, congressman daw po, Ma'am Elena, no? Nagpapagamot sa ibang bansa, minamatyagan siguro. Tinitingnan yung mga kilos, mga bossing. At nang tanungin ang kalihim kung sino ito, Certain Mr. Beltran, I don't know him, hindi ko siya kilala. I think he's a party list representative. batay sa listahan ng House of Representatives, Hindi niya daw kilala. Matunog ang pangalan ni Saldico no? ngayong 20th Congress, ang mambabatas na apelyidong Beltran ay si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran. Sa dokumentong makikita naman sa website ng Department of Public Works and Highways o DPWH, nagpasok din ito ng kontrata sa pamahalaan. Binigyang diin ni Secretary Opo, di ba? Bawal na bawal yung mga ganyan, no? Sabi ni Ma'am, Liberty, nasan ba yun? Torino, shout out sa inyo, Madam. Bawal na bawal, mga kababayan. Bawal nga yung mga may kamag-anak na dapat kasi ang magiging sitwasyon niyan, magiging bias di ba? Siyempre, si congressman, si senator, ganito, ganyan. Ibigay mo naman doon sa kamag-anak ko yung ganito, ganyan. Maghusay naman yung siyempre, may posisyon, matatakot. Sige na nga po. No? Ganyan ang mangyayari. Yung mga tapat at talagang handang tumulong sa bayan kahit kakarampot lang ang kita nila, nai-echepwera ho. Rimulya na trabaho nilang sumunod sa hiling na ilagay o isama sa listahan ng dapat bantayan ang sinuman kahit pa ito ay may mataas na posisyon. Sabi ni Sir Henry Victorio, Beltran pala, Sir Mark, Beltran daw. No? Si congressman ko, sita daw ang involved sa insertion silang dalawa ni Escudero as per the vlogger, sabi ni Ma'am Liberty Torino. Daming naghirap ng dahil sa kanila, boss. No, totoo. Sa pamahalaan. Nasana ho, nasana wala nang baha sa ating bayan. Diyos ko, tingnan mo. Ngayon ang nangyayari. Kasama siya sa ILBO Kasama sa names requested by Senator Marcoleta. Kami naman, ministerial sa amin yan Pag nag-request, we will issue. Because that's what the job entails. Naniniwala naman ng DOJ na may dahilan ang Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang request na isama si Congressman Beltran sa immigration. Yung Beltran niya. No? Si Saldico, ang alam ko nagpaalam na nagpapagumot daw sa Estados Unidos. Pero dapat humarap na at magsalita na si Saldico kasi nadadawit yung pangalan niya, nababanggit yung pangalan niya. Kung patuloy na patatagalin pa, isipin ng taong bayan? Di ba? Nandiyan na po si Pambansang Nanay Survivor. I-shoutout po natin ng 5 beses. Pambansang Nanay Survivor, 5 times. Shoutout sa iyo. Shortcut Lookout Bulletin. Tumawag pa umano ang mambabatas sa DOJ nang malaman itong kasama siya sa listahan o ILBO na inilabas ng kagawaran. Hindi naman sumulat. Gave a few phone calls here and there. And na-alarm. Wag lang lalabas. No? Mamatyagan lang. Kung lumabas man, hindi, pwede pa din lumabas yan, mga kababayan. Kaya lang, itatrack siya. No? Kahit nasa ibang bansa na siya, itatrack yung kanyang mga galaw. Kami.
na, well, I'm sorry, di ba? Hindi po namin piniling gawin yan. It's not an arbitrary decision on our part to put a name of a congressman there. It's just that he happened to be in the list submitted by the Blue Ribbon Committee chairman. Sinisikap ang kunan ng UNTV News ng Ayun pala si Beltran. Dapat isama na rin ang mga senador, Sir Mark. Naku, yung mga dyan naman sa Blue Ribbon Committee, pagka may mga nababanggit, mabanggit nga lang yung apelidong Duterte, ini-stop na ni Marcoleta, no? Kaya ako ho, mga bossing, talagang inaabangan, hinihintay ko po yung sinasabi ng Pangulo na binuo na independent body para po mag-imbestiga, tumingin, no, dito po sa mga issue ng flood control, mga boss. Yun talaga magiging patas po yun. Talagang magiging patas po yun. Hindi yung DPWH, nagtayo din sila, di ba? Magpo-probe din daw sila, iimbestigahan nila, binuwag ni Vince Dizon. Paano? Ano yun? Parang kalokohan naman. Sila nga yung mainit Sila nga yung nasa sentro ng topic, tapos sila lang din ang mag-iimbestiga sa sarili nila. Binuwag ni Vince Dizon. Ang talagang aabangan ho natin dyan, mga kababayan, yung independent body na itinayo, itinatag, binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Panigurado ako, walang bias yun. Lahat matatanong, lahat mapapatawag. Senador ka? Sabi, kasama ka daw Kailangan kang tanungin. Congressman ka? Sabi, kasama ka daw Kailangan kang tanungin. Di po ba? Yun ang tunay, mga bossing. Wala din po kung sila lang din. Totoo. Pahayag si Congressman Beltran hinggil sa isyong ito. Tantiamento UNTV News and Rescue. Okay? So ngayon naman yun pala si Beltran. Kala ko si Ko na Pero si Ko, mainit din sa mata ng publiko si Saldico, mga bossing Tapos madaming mga kapwa natin Pilipino hindi naniniwala na si Saldico ay may sakit, nagsasakit-sakitan lang daw mga bossing. Ngayon naman mga kababayan, eto, baliktad na. No, hindi naman baliktad. Tingin ko, may karapatan naman sila na gawin ito. Yung mga diskaya, maghahain, mga bossing. Maghahain ng kaso yung mga diskaya po. Saan mga kababayan? Ito, pakita ko muna sa inyo, Ayan. Sabi ng Newswatch plus PH, watch, Cornelio Samaniego lawyer, for the controversial Diskaya couple said his client will file the following complaint against protester who vandalized the gate of the St. Gerard construction compound in Pasig City. Tingin ko mga kababayan, kasi talagang sumugod yung mga nagpoprotesta